Hindi dahil lugi, kaya nagsasara yung ibang businesses ng taxpayers. Yung ibang taxpayers, nagsasara ng kanilang business dahil sa iba't ibang problema na kinakaharap sa Bureau of Internal Revenue or BIR. At yun po yung pag-aaralan natin ngayon para maiwasan natin magsara yung ating business nang dahil sa problema na kinakaharap sa Bureau of Internal Revenue. Let's start. So number one reason po dyan is tax penalties. Yung mag-register ka pala ng business mo sa Bureau of Internal Revenue or BIR, meron ka na kagad penalty kasi late registration ka. O kaya naman may na-encounter tayo, nag-consult sa atin, tax mapping, nagde-decorate pa lang siya na kanyang business. Diba? Pag may business tayong itatayo, mag-renta tayo, tapos i-renovate natin siya, lalagyan natin ng decoration, tapos yung mga paninda natin. Wala pa tayong sales transactions nun. Wala pa. Tapos na tax map ka, tapos na penalty ka. Kasi failure to register ka daw. Nung pumunta ka ng BIR, ang penalty mo raw 25,000 pesos or 10,000 pesos. So, yung isa sa mga dahilan kung bakit nagsasara ng business ang ibang taxpayer is yung samot-saring penalties na ang lalaki sa Bureau of Internal Revenue. Malate ka lang ng filing ng tax returns, 1,000 pesos na yun minimum. Up to 50,000 pesos depende sa tax due. Plus, may 25% surcharge pa yon depende sa unpaid taxes mo. And 12% annual interest. So, napakalaki po ng penalties na kakaharapin natin mga taxpayers sa Bureau of Internal Revenue just in case magkaroon tayo ng violations in compliance with our business taxation. So, ang recommendation po natin dyan, pag-aralan nyo po yung BIR tax compliance ng business ninyo. Lalong-lalo na kung may magta-tax map sa inyo, hahanapin sa inyo yung books of accounts nyo, nasa registered place of business ba? Okay, naka-register ba yung business nyo? Nag-i-issue ba kayo ng resibo? Pag nadaanan kayo ng tax mapper at wala yung registered books of accounts nyo sa inyong place of business, may penalty kayo. Hindi naka-register yung inyong business, may penalty kayo. Okay, hindi kayo nag-i-issue ng resibo, may penalty din kayo. Hindi naka-register yung resibo nyo, may penalty din kayo. Number one solution natin dyan is to educate ourselves. Wala nang iba. Maganda kung may bookkeeper kayo, accountant kayo, may natutulong sa inyong tax compliance, pero I strongly suggest na yung mga taxpayers na business owners natin, o kaya yung mga presidente ng company, dapat educated din sila pagdating sa BIR tax compliance. Kasi hindi naman si bookkeeper, accountant, accounting firm o auditing firm ang hahabulin ng BIR. Just in case magkaroon na tayo ng violations, hindi naman sila ang sisingilin ng penalties, kundi tayo pa rin taxpayers. So pag-aralan nyo po yung mga deadlines ng mga iba't ibang tax returns nyo na makikita nyo naman sa Certificate of Registration nyo or COR, yun yung BIR form number 2303. Kasi anong nangyari, nung nag-conduct tayo ng seminar, may mga insurance agent tayong participants at nasabi nila na nagkaroon daw sila ng penalty sa BIR kasi nag-file lang sila ng kanilang annual ITR the following year na. Akala daw kasi nila ganun yun kasi ganun din daw sa local government unit. Yung mag-register ka ngayon sa LGU, tapos babalik ka na next year na para magpa-assess. Mali po. Magkaiba po ang tax compliance sa LGU sa Bureau of Internal Revenue. After po natin mag-register sa BIR, meron po tayong tinatawag na monthly tax compliance. Yun yung 0619A, expanded withholding tax. Kung meron naman kayong mga empleyado, yun yung 1601C, yung withholding tax compensation natin. Kung may final withholding tax kayo, 0619F natin. Meron din tayong quarterly, the 2551Q, quarterly percentage tax. Quarterly value-added tax, 2550Q. Yung quarterly income tax return din natin. Pati yung mga VAT relief na required attachment sa 2550Q VAT return natin. So, aside from the annual income tax return submission sa Bureau of Internal Revenue, meron din po tayong monthly, quarterly. May mga iba't ibang reports din na pinapasa sa BIR, hindi lang tax return. Like yung quarterly alpha list of pays na required attachment sa ating 1601EQ. Pati yung VAT relief nga na required attachment sa ating 2550Q. Pag hindi nyo po na-submit yun, on time, penalties na naman tayo. Minimum, 1,000 pesos each failure to file on time. So, yung mga taxpayers, ayaw talaga nila mag-register sa BIR dahil dyan sa penalties na yan. Pero hindi naman magiging legit yung ating business kung hindi tayo mag-register sa Bureau of Internal Revenue. So, register ka sa DTI or SEC, local government unit, pati BIR din.
Ngayon, we will help you to educate you kung paano po mag-file and pay ng iba't ibang tax returns ng company nyo or ng business ninyo. Meron po tayong RWB book para dyan. Ito po yung RWB book natin, dalawa po ito. 2-in-1 na po ito. Pag-aaralan po natin dito kung paano po mag-file and pay ng iba't ibang tax returns ninyo. May mga data tayo dito na gagamitin, may mga sample tayong transactions, may sample tayong payroll na i-remit sa Bureau of Internal Revenue. Tapos, hindi nyo ito babasahin para pag-aralan kasi very highly technical yung mga terminologies dito. I-explain natin siya through our online tutorial videos na exclusive lang on our website once you availed our RWB book. May mga updates na rin po tayo dito ng Ease of Paying Taxes Act, may annual ITR na rin tayong update, meron din tayong 2550Q, 1702Q, annual ITR. Nandun po sa ating exclusive ATC video on our website na ma-access nyo lang using our RWB book. Investment fee po nito, napakamura lang, 4,999 only. One-time investment fee only, kasama na yung book natin, pati yung mga online tutorial videos para matuto kayo kung paano mag-fill out ng iba't ibang tax return sa BIR. Pwede nyo i-access yun anytime, anywhere. Basta kung bakante kayo, may internet kayo, may device kayo, laptop, computer, tablet, cellphone, pwede po yun. Aside from our RWB book and exclusive HC video, entitled din po kayo sa ating support. Kung mayroon kayong tanong sa pinag-aaralan nyo, message lang po kayo sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center, para ma-entertain namin yung question ninyo. Wala pong bayad yun, free of charge. Kasama po yung sa package ng RWB book na pag-aaralan po natin. Okay? Ito po yung pagka-practicean natin. May mga actual po tayo ditong fill out ng tax returns natin na ipapaliwanag sa inyo step by step. Tapos, pag nagkamali kayo doon, walang penalty. So, hindi nyo kailangan mag-quit ng business. Pero sa actual nyong business, pag nagkamali kayo, kahit isa lang, minimum is 1,000 pesos hanggang 50,000 pesos, depende sa failure nyo sa BIR tax compliance. So mag-aral na po kayo. Visit our website, atcbebe.com to order your RWB book. Pre-delivery tayo in the Philippines, nationwide. Or you may message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, para sa ibang details kung how to order your RWB book po. Okay? Pangalawang BIR tax problem reason kung bakit nag-quit ng business ang taxpayer, tax audit. Nabigyan ng LOA, Letter of Authority. Hindi alam niyang gagawin. Di pinansin, hanggang sa lumaki yung assessment, naging final, executory, and demandable. Lumobo yung kanyang babayarang buwis sa Bureau of Internal Revenue. Hinatak yung kanyang mga ari-arian, properties. Sinimut yung pera niya sa bangko. Quit. Quit ka talaga kapag gano'n kasi nakakadismaya mag-business kapag gano'n. However, hindi nyo kailangan mag-quit kapag nakatanggap kayo ng Letter of Authority sa Bureau of Internal Revenue. Sabi ko nga kanina, the number one solution sa BIR tax problem is wala nang iba kundi education. Huwag niyo pong pagkatiwalaan yung bookkeeper, accountant nyo, hindi sa sinisira namin sila, but do not rely fully sa kanila. Mas maganda na may alam pa rin tayong mga taxpayers, business owners, sa BIR tax compliance. So, paano nyo i-educate yung sarili nyo sa BIR tax audit? Pwede kayo mag-research sa internet, sa Google, search nyo about the BIR tax audit, or, mas madali, you may visit us on our YouTube channel. If you're watching us on our YouTube channel and Facebook page, Accounting Tutorial Center, marami po tayong mga tax tutorial videos about BIR tax audit and assessment na makakatulong po para sa inyo, sa business ninyo. Libre po yun, wala pong bayad. Bisitahin niyo po yung ating YouTube channel and Accounting Tutorial Center Facebook page to learn more about the BIR tax audit, investigation, and tax assessment. Wala pong bayad yun. Dinidiscuss po namin yun sa inyo. Pangatlong BIR tax problem, tax harassment. Kung naalala nyo, ngayong 2025, if I'm not mistaken, o 2024, nagkaroon ng entrapment operation ang Bureau of Internal Revenue or BIR against their own employee. Kasi meron silang sariling empleyado na pumupunta doon sa business establishment ng taxpayer at nangingikil. Kasi pinapalabas ng BIR employee na actual BIR employee mismo based doon sa entrapment operation na meron daw penalties itong taxpayer at pinapabayaran sa kanya. As sinasabi na,
kalahati na lang or what. Basta nangingigil doon sa taxpayer, siguro siya na daw bahala gumawa nun, tapos babayaran na lang siya. So, na-entrap yung BIR employee na yon at nakakulong na ngayon. Ganyan po nangyayari sa ibang taxpayer na kinakawawa ng taga-BIR mismo. Or meron namang mga nagpapakilalang taga-BIR na hindi naman taga-BIR. Katulad nangyari sa Pampanga na kwento sa amin, tinaxmap, nagpakilalang taga-BIR daw. Tapos, nung tinaxmap, may violation, may penalties malamang. Tapos, tiningil nila ng 25,000 pesos kung daw nagkakamali. Sabi doon sa nagkwento sa amin, RDO mismo kasi nagkwento sa amin, so reliable yun. Yung nagkandak yung RDO ng seminar, pumunta tayo kasi curious tayo. So, nakwenta niya yun. Tapos, nalaman ng taxpayer, nung pumunta yung taxpayer sa RDO, na wala palang tax mapping on that day. So, malamang nagpapanggap lang palang taga-BIR yung nag-tax map sa kanya at penerahan siya. So, again, the number one solution to BIR tax problem is no other than education. Mag-aral po tayo. Kasi pag may pumuntang taga-BIR o nagpakilalang taga-BIR, na may mental block kagad tayo. Sa sobrang takot natin na baka i-demanda tayo, may iba't ibang violations tayo, na may mental block kagad tayo mga taxpayers. So, hindi natin alam yung gagawin, wala tayong presence of mind. Pero kung mag-aaral kayo, malalaman nyo na pag meron nagpakilalang taga-BIR, malalaman nyo na dapat i-request yung kanilang ID. At ano ba yung kanilang mission or gagawin sa inyong business establishment? Hindi kasi sila pwede pumunta sa business establishment natin nang wala silang authority. Dalawa yung authority nila. Mission order or letter of authority. Kung magta-tax map sila, mission order. Pero kung magkakandak sila ng audit, letter of authority. Kung wala silang ID, hindi sila naka-uniform, at wala silang document na pinangahawakan or may papakita na mission order or letter of authority, respectfully or politely decline their presence in your company. So baka magkakandak sila ng tax mapping pero walang mission order, magkakandak sila ng tax audit investigation pero walang letter of authority. So balik na lang kamo sila pag meron na silang ganong dokumento. Otherwise, ihaharas ka ng mga yon. Kasi nag-a-assume yung mga taga-BIR o yung mga hindi taga-BIR, nagpapakilalang taga-BIR, na tayong mga taxpayers ay ignorante. Walang alam. So lahat ng sasabihin nila, gagawin nating taxpayers. Kulang na lang lumuhod tayo sa harapan nila at magmakaawa. Even if our business ay legit naman. Hindi naman tayo nagbebenta ng shabu, hindi naman illegal yung ating business, nakaregister yung ating business, pero nagmumukhang illegal kapag may taga-BIR nang pumupunta sa ating business establishment. Hindi natin kailangan magpanik, hindi natin kailangan magsara ng ating business na source of income of our family, decent income. Ang kailangan po natin ay education. Mag-aral po tayo, maging willing po tayo matuto. Marami po tayong tax tutorial videos na free on our YouTube channel, Accounting Tutorial Center, and Facebook page, Accounting Tutorial Center. Visit us, follow us, subscribe for future tax updates. Marami po tayong doon free para mapag-aralan ninyo. And kung gusto nyo nga mag-aral kung paano mag-fill out ng iba't ibang tax returns, investment fee is 4,999 only. Dalawa na to. May mga tax returns tayo ditong sample na pipilapan natin. Ayan. Mga sample po ng tax returns. Ito po yung pagka-practicean ninyo, hindi po yung actual nyong business. Pag ito pinag-practicean nyo at nagkamali kayo, wala tayong penalty. Pero yung actual nyong business, pinag-practicean nyo, wala kayong alam, doon kayo magkakaroon ng penalty. At hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, hindi ko alam, may bookkeeper ako, accountant. Hindi po pwedeng ganun. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So mag-aral po tayo. Maraming salamat po. Sana ay marami kayo natutunan sa ating topic sa topic natin today. And my name is Mark Lord M. Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Abayin na po kayo nating RWB book. Visit our website, atcbebe.com to order your RWB book online. Free delivery tayo nationwide. Or message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, to learn more po. Bye-bye! Thank you po!